What's up po sa inyong lahat mga kaparing, mga kababayan, mga kapasigenyo at kung saan man po kayo nandako ng Pilipinas. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. At isa po kayo sa sumusuporta kay Mayor Vico kahit na hindi siya ang mayor ng inyong lungsod. At sana po ay magkaisa tayong mga Pilipino balang araw sa pagdating ng araw na si Mayor Vico ay tatakbo ng Pangulo ng ating bansa someday. At sana po ay siya ang manalo kapag dumating yung araw na iyon. Nang sa ganun ay magkaroon ng tunay na pagbabago ang ating bansa. Sabi nga nila, iba naman. Dito sa isang post ni Mayor Vico kung saan ay binulgar niya yung sobrang hirap na dinadanas ng mga estudyante dati bilang scholar, no? At dito ay sinabi niya rin kung ano nga bang klase, kung ano nga bang pangalan dati ng Pasig City Scholar bago ang kanyang pagkakaupo sa pwesto. Bago yon, eto may babasahin muna tayo. Eto, sabi ni Mayor Vico dito, kanina may nabasa akong isang post. Noong scholar pa ako ng Pasig, noong bago ang 2019, bago ang kanyang panunungkulan, buong akala ko talaga pera ng mayor namin yung binibigay sa amin, which is true. Totoo, kahit sino naman, kung sa politiko nakapangalan, yung scholar, imbis na Pasig City Scholar, pangalan ng politiko. Kaya talagang mapapaisip ka na pera pala nila yung ginagamit kasi nga sa kanila nakapangalan. Imbis na pangalan ng lungsod ang ilalagay mo. Kasi nga pera ng taong bayan ang ginagamit mo, binibigay mong alawan sa mga scholar, hindi pera, hindi galing sa sarili mong bulsa. Kaya wala kang karapatan ng kahit sino mang politiko na ipangalan sa kanila. At yun po ang binago ni Mayor Vico. Ito yung panguna. Binago ni Mayor Vico ang dating pangalan ng Pasig City Scholar at ginawa niya nga ito. Ipinangalan niya nga po ito sa lungsod ng Pasig kasi nga pera po ng mga Pasigenyo ang ginagamit dyan, ang binibigay. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng kaunting example lang. Ako yung mayor ng Pasig. Dati bago ni Mayor Vico. Apelyedo ko ay Magsanok. Pero hindi yung tunay na apelyedo ko, Magsanok na lang. Ngayon, ako yung mayor, ang gagawin kong Magsanok Scholar. Para isipin ng mga tao sa Pasig, sa akin galing ang pera para tuwing eleksyon, mabango lagi ang pangalan ko. Marami ang boboto sa akin kasi marami akong scholar. Kasi nga pangalan ko nakalagay, Magsanok Scholar. Kahit ang totoo, pera ng mga Pasigenyo, ng mga taong bayan ang ginagamit dyan. Yun po yun. Yun po ang nangyayari dati sa loob ng mahabang panahon. Apelyedo po ng politiko ang nakalagay at hindi ang pangalan ng lugar. At yun po ay nangyayari sa maraming lugar dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lang. Pangalawa, nung pagkaupo ni Mayor Vico, gaya nga po ng sabi ko, kaagad niyang inalis ang napakaraming requirements. At isa na nga po diyan ay yung pag-attend po ng maraming events, Sa tuwing may events, kinakailangan umattend po ang lahat ng scholar. At naalala ko dati yung kwento ng ate ko, kapag meron silang events na pinupuntahan, kasi nga required nga pong umattend lahat kapag scholar. So syempre, sasamahan mo yung anak mo. At walang pakialam kahit nakabilad silang lahat sa araw. Parang pinaparada po sila para ipakita na ito yung mga scholar ko. Kahit sobrang init ng araw, wala pong pakialam kung sino man ang nag-organize ng event na yon. Kasi required na pong pumunta lahat ng mga scholar. Kahit magtanong ka sa mga dating scholar, bago ang 2019, kanyan po usually ang kanilang nararanasan na kailangan nilang umattend sa mga events. Kahit sobrang init, kahit sobrang layo, kailangan nilang pumunta. Kasi required po yun dati. Pero ngayon, wala na pong ganun. Hindi mo na kailangang umattend, hindi mo na kailangang pumunta pa. As in, mag-aral ka na mag-aral. Okay? Pagkatapos ng semester, mag-renew ka. Pagkatapos ng school year, mag-renew ka. Yun na yun. Wala na pong ibang gagawin. Ayahay na po. Tatanggapin mo lang allowance mo. Mag-aral ka lang po na mag-aral. Mag-focus ka. Maintain mo yung grades mo, yung average mo. Yun na. Wala na. Wala na pong Ito na. Pangatlo. Sinabi ni Mayor Vico dito na sinugpo po ang problema ng ghost scholars. May ongoing criminal case laban sa mga nasa likod nito. Ano kaya yon? Mukhang may makakasuhan. Mukhang may makukulong, ha? Ghost scholar. So, ibig sabihin po, merong mga scholar, pero hindi naman po nag-e-exist.
So, bigyan ka po kayo ng halimbawa. 11,000 po ang scholar. So, 11,000 po tumatanggap ng allowance. Pero ang totoo, 10,000 lamang po doon ang nag-e-exist. Pero yung 1,000, ano yun? Siguro mga multo. Mga demonyo na nag-apply na tumatanggap. Ewan ko lang, siguro mga multo. Mga multo na yung mga yun. De joke lang. Yung 1,000 na yun is hindi po nag-e-exist. So, alam nyo na, gawa-gawang pangalan, peneke, etc. At alam nyo na kung sino ang makakatanggap ng pera ng 1,000 na scholar na yun na hindi naman nag-e-exist. Sa bulsa nila mapupunta. Ganun lang po yun ka-basic. Pero, eto wala naman pong sinabi si Mayor Vico kung sino ang mga nasa likod nito. So, antay-antay po tayo sa update ni Mayor Vico kung meron na bang napanagot, no, sa likod ng ghost scholars na ito. At yung sinabi ko po kanina ay halimbawa lamang po yun. So, wala pang exactly na estimate kung ilan nga ba yung mga ghost scholars. Eto na, pang-apat. Sabi po ni Mayor Vico dito at hindi tayo tumigil doon. Taon-taon ay dumadami po ang bilang ng scholars. Mula 11,000 noong 2019, nasa 25,000 ng scholar ng mga Pasigueño. Wow! Wow! Ang laki ng inangat, diba? From 2019 to 2025, sa loob ng 6 na taon, 14,000 po halos ang nadagdag. Alam nyo kung bakit? Kasi binaba po ni Mayor Vico ang standard, ang required average para makapasok ka sa scholar. Ginawa niyang 84 na mula sa dating mayor ay 90 plus ang required average. Pero ngayon, ginawang 84 ni Mayor Vico. Kaya marami ang nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng scholar ng Pasig. Bukod nga po sa binaba ni Mayor Vico yung required average sa 84, ay hindi na po ganun kahirap makapasok. Wala nang palakasan, wala nang sobrang dami pang kailangan, wala nang, ay may kakilala ko dyan, matatanggap ako, hindi po ganun. Usually, bumabase po sila kung ikaw, kung mababa ang monthly income mo, ang monthly income ng family mo, at mas priority po nila yung mga single mom, no? At yung mga working student. At isa pa ay sa essay. So, bukod nga po dun sa average is pinaka-importante po yung essay kung saan nakapaloob doon, kung bakit karapat dapat ka maging scholar ng Pasig at yung monthly income. Sabi ko nga po, mas priority po nila yung mga single mom, mga single parents, no? Yung mag-isa po nilang hinataguyod yung kanilang mga anak. So yun po yun. Natanggal na po yung palakasan dati. Kaya ngayon, ito, hayahay. Ang sarap mag-aral dito sa Pasig. Napakaraming benefits. Kung hindi ka naman scholar, okay lang yun. Kasi alam mo kung bakit? May 1,500 ka pa rin na matatanggap na allowance. Yan po ay binibigay sa lahat ng mga estudyante dito sa Pasig. Wala pong ganyan sa dating mayor namin. Wala pong ganyan. Kay Mayor Vico lang po nangyari yan. Kaya bilang estudyante, napakaswerte mo kung sa Pasig ka nag-aaral. At ito pa mga kapare nga, sa mga kasi dito, bukod nga po doon, no, yung mga nursing na nag-aaral po dito sa Pasig is libre na po yung kanilang mga tuition fee. Sa ilalim po kasi ng Pag-asa Scholarship kung saan sinasagot po ng local government ng Pasig ang lahat ng tuition fee nila. Kaya kung gusto mo mag-nursing at mag-aaral dito sa Pasig, at makalibre ka po sa tuition fee, ay mag-apply ka sa Pag-asa Scholarship kasi once na matanggap ka dito, sasagutin ng local government ang tuition fee mo kahit gaano pa yan kalaki. Although, hindi ko naman pangarap maging nurse. Kung alam ko lang pala na sasagutin pala ng local government basta mag-apply ka lang sa Pag-asa Scholarship, sana nag-nurse na lang ako. The joke lang. So yun po mga kapare, no. At ngayon sa video natin, no, ay talagang pinakita ni Mayor Vico kung ano yung mga dating problema ng mga scholar dito sa Pasig ng mga estudyante. Pero sa kanyang panunungkulan, nagbago po ang lahat. Kaya, ikaw,